habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong dinadamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko. Hey, God's morning mga palit sa mapagpalang umaga po. God's morning sa ating araw na ito. Ngayon pong araw ng Wednesday. Ngayon po ay March 4, 2026. Sa ating pong daily devotion dito sa ating God's morning, tayo po ay muli tutungo sa isang talata na maaring nagiging tanong natin, saan nga ba tayo pupunta? Ano ba ang tamang direksyon sa ating buhay? Katulad ng ating patuloy na pag-aaral, mayroon pong talata sa Biblia na nagsasabi po, at ang talatang ito na nagpapakita po sa atin na direksyon, no? Na nagsasabi sa atin mula po dito sa talatang Psalm 143 verse 8. Ito po ang ating pag-aaralan at ito po yung pamagatan nating seeking direction for my path. At sa ating pagsisimula at ating pagbabasa ng talata, tayo ay tutungayo sa talatang yan at sasamahan tayo ng aking partner para basahin at tayo pangunahan sa pananalangin. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 143 verse 8. Ako ay umaasa sa iyo, nagtitiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipapagunita iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyo'y hibik, patnubay ako ang daang matuwid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga bagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay, sa pagkakataon na muli mapag-aralan ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami na simula ng araw na ito na may pusong handang makinig sa iyong mga salita. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, ang aming isipan at ang aming damdamin upang ang lahat ng aming ginagawa ay maging kalugod-lugod at karangalan ka, Panginoon. Karangalan ang iyong pangalan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At nawa, Panginoon, ang mga taong makakarinig ng iyong mga salita ay na dumadanas ng sakit, Panginoon, ay bigyan niyo po ng kagalingan. Maraming salamat po. At ito pong aming mapag-aaralan ngayong umaga ay maging gabay namin, Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang maging sandata namin sa gawa ng kaaway itong aming mga pag-aaralan ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon po ay sabi nga, basahin ko naman po sa Amplified Version. Sabi po doon, let me hear your loving kindness in the morning, for I trust in you. Teach me the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. No? At napakaganda ho ng pahayag na ito. Sabi nga po, Psalm 143 is one of David's lament psalms. No? It's a lament, no? Paragoy. No? At isinulat po niya ito noong siya ay
nasa labas ng Jerusalem. Sa istorya pong ito, siya po ay tumakas, no, sa kanyang sariling anak na si Absalom, no, na nagkaroon ng mutiny, no, at gusto niyang agawin ang trono. At yan po ay mababasa rin po natin yan doon sa 2 Samuel, no, chapter 15, ano. At that time, ano, si David was feeling lonely, no, dahil siyempre, ikaw ba naman ay mismong mong anak ang siyang magtatangkang agawin ng trono mo at patalsikin ka, no? At hindi lang yan, you feel betrayed, no? At parang hindi na niya makita ang sabi nga yung pabor ng Lord o yung presensya ng Diyos. Pero sa gitna po nito, kahit na nasa gitna po siya ng kahirapan, hindi po siya tumingin sa ibang direksyon. At sa Diyos, pa rin po siya kumuha ng lakas, tumingin para humingi ng patnubay at pag-ibig. Sabi nga po ng mga scholars, theologians point of that, sabi nga po that David wrote this not just for himself, no, kundi para ipakita sa lahat ng bawat mananampalataya na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang paghahanap sa Diyos ay laging ang tamang paraan o daan. Kaya nga, dito sa puntong ito, no, napakinggan po natin yung he used the word morning. No? At, excuse me po, doon patutungan natin, bakit nga ba umaga ang sinabi doon ng Panginoon? Why morning? No, so, actually, ito rin po yung ating naging kung bakit po God's morning, ano? Sabi, ba't kaya God's morning itong ating daily devotion, ano? At ito po yung nagpapatungkol din po doon. Okay, let's see the lens of it, no? Sabi nga po is, the Hebrew word of morning is, sabi nga is, sabihin natin, boker, no? Okay. That is the Hebrew word, ano? At ito pong ating talata mula sa Psalm 143 verse 8 ay sabi nga, hindi lang po ito tumutukoy sa literal na oras mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghali. No, sabi, ano nga ba yun? No? 6 to 11, ganyan, no? Or 4 o'clock or 5 o'clock in the morning, no? Up to 11. Hindi po yan ganun lang. Ano? Sabi nga, ito ay may spiritual na kahulugan. Okay? At ating titingnan. Kung ating pagbabasihan ang literal at cultural na kahulugan nito, sa Hebrew word na pananaw ng buker o ng morning ay kumakatawan po ito sa pagkabago o pagbabagong buhay. No? Yan po yung sinasabing morning dyan na maaring sumalamin dito sa yugto ng ating buhay. Paano ba natin titingnan? Nandyan ba yung buker o yung morning sa ating buhay? Sabi nga po, ang gabi ay sumisimbolo sa kadiliman, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Pero kapag dumating ang umaga, ibig sabihin ay tapos na ang gabi at mayroon ng bagong pagkakataon. Para kay Haring David na nasa gitna ng kahirapan, ang paghihintay ng umaga ay paghihintay sa pag-asa mula sa Diyos. Isang bagay na nakakalimutan nating gawin. Ano po yun? The word wait. Ang maghintay. Sabi nga po, sa ating buhay, napakahalaga ng pag-aantay. No? Ito yung humuhubog sa atin. At nagbibigay sa atin, excuse me po, ng lakas na habang tayo nagtitiwala sa pagpapala o nagtitiwala sa prosesong ginagawa ng Diyos sa buhay natin, tayo ay patuloy niyang binibigyan ng wisdom, doon natin nakikita kung tama ba o hindi, ano, ang ating direksyon. At sa spiritual na kahulugan, ang buker ay nagsasabi ng ito po ay pagsisimula ng Diyos. Sa Genesis 1,
sinabi ng ating Panginoon, let there be light. At yun po ang naging umaga. Unang bahagi ng unang araw ng paglikha. Ibig sabihin, ang umaga ay nagsisimula sa liwanag at kagandahang nagaling sa ating Panginoon Diyos. Para sa atin ngayon, ibig sabihin, tayo po ay dapat magsimula ng araw sa kanyang liwanag bago po tayo maimpluwensyahan ng kadiliman ng mundo. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Binanggit din po ang buker, no, sa Isaiah 58 verse 8. Ano po sabi doon? Ano? Isaiah 58 verse 8. Kung magkaganon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at ang inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Amen. Sabi nga po doon, then your light will break forth like the morning, and your healing will quickly appear. Ito po ay nagpapakita na ang biyaya at pagpapagaling ng Diyos ay darating na parang umaga. Sabi nga po, ito ay tiyak at may pag-asa. Sinabi rin po yan sa Lamentations chapter 3, verse 22 o 23, panaghuway. Okay, sabi po doon, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Okay, again, nabanggit po ulit dito yung the word morning, o sa Hebrew word is buker. Ito po ay patunay na ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon Diyos ay bago araw-araw. At sa ating pag-digest ng talatang na ating pinag-uusapan yan mula po dito sa awit. At sabi doon sa unang bahagi, sabi doon, let me hear your loving kindness in the morning. Ang loving kindness sa Hebrew ay chesed, no? Na ibig sabihin po niyan is unconditional, faithful love na hindi nawawala kahit anong gawin natin. Kahit pa ikay nagkakasala, yes. That is chesed. That is loving kindness. Gamit ang salitang buker o yung morning, ipinahayag dito ni Haring David na nais niyang marinig ang kanyang pag-ibig sa sandaling magsimula ang bagong araw, bago pa man harapin ang anumang hamon. Ito po ay konektado, no, doon sa sinasabi po ng Deuteronomy 7 verse 9. Sabi po doon ay, Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos, ay hindi Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saling lahi. Amen. Grabe, no? 1,000 salin lahi. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos ay nakatali mismo sa kanyang salita. At ito ang isang magandang panghawakan na kapag tayo ay nananalangin, na it's a reminder, Lord, sinabi mo sa iyong salita that you are faithful to keep your covenant. Diba? Sabi niya doon, the Lord is faithful to keep His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands. Kung nagmamahal tayo sa Panginoon Diyos, pinangahawakan natin yung kanyang mga salita, kaya nga po napakahalaga ng Bible study. Napakahalaga po ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil kung dedekwat ka lang doon sa isang salita at hindi mo naman ito pinag-aaralan, hindi mo kailanman
mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi mo kailanman maunawaan ang landas na ating pinatutunguhan sa mga oras na ito. Pero kung nakikita natin yan, naunawaan natin yan, that there's no accident in God, you will be strong. At maunawaan mo na lahat ng proseso ng Panginoon Diyos, lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may kahulugan at may purpose si Lord sa atin. Kaya nga, sa atin po ngayon, ibig sabihin ay dapat po tayo umasa sa kanyang pag-ibig bago pa tayo harapin o bago pa tayo humarap sa mga bagay na nakikita natin o maaaring makita natin. Kaya nga doon sa sumunod na salita, sabi doon, for I trust in you. Ang pagtitiwala dito ay patuloy na nagbibigay diin doon sa sinasabi rin sa atin ng Proverbs, no? Proverbs 3, 5, verse 6. Ano po sabi doon? Malimit nating na pag-uusapan po yan. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang malalahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways. Sabi nga, in all your ways. Submit to Him. Sinusuko, dito isang tanong sinusuko ba natin talaga sa Panginoon yung way natin? Kasi kung yung way natin, sinusuko natin sa Panginoon, maaaring ikaw ngayon sumusunod na sa Panginoon. Malimit kasi gusto natin ang Diyos ang susunod sa atin. At sabi niya doon, and He will make your path straight. Kung bakit tayo nadadapa, nasasaktan, because we try our way, not His ways. Sabi nga po, gamit po ang konteksto ng buker o ng morning. Kung atin pong iugnay ang sinasabi dito, for I trust in you, ibig sabihin po, ito ay ating pagtitiwala. O ang ating pagtitiwala ay dapat na magsimula sa unang bahagi ng araw para manatiling matatag sa buong araw. Hindi po tayo dapat umasa sa sarili nating plano o sa opinyon ng ibang tao. Kundi, tingnan muna po natin o itanong po muna natin kung ito ay naayon sa Panginoon Diyos. Sabi, hanapin muna natin ang mga bagay na nagtulak sa atin sa desisyon. Kung nagtulak sa desisyon na ginagawa mo because God convicts you through the Word of God, no? Kasi mararanasan mo naman yun that is the way of God. Kaya nga dito, ang butihing lingkod ng Panginoon Diyos, si Haring David, no? Sinabi po niya doon, no? Teach me the way in which I should walk. Sabi po doon ay, ito po ay pagpapakumbaba. No? Sabi nga ay, ito yung pagbibigay na, sige na nga Lord, no? Yung way mo na nga, teach me, no? In which I should walk. Saan nga ba talaga? Ano nga ba yung gagawin ko talaga? Ikaw na po, Panginoon. Kaya nga po, nasabi sa atin Isaiah chapter 30, verse 21. Ano po sabi doon? Saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing ito ang daan, dito kayo lumakad. Amen. Ako, sabi nga, ito yung mundo natin na kapag inilalagay na natin yung sarili at direksyon ng Panginoon. Ito yung bagay na nilalagay natin. Yan, katulad nito. Pag-attend natin ng God's Morning, pag-attend natin ng Bible Study, yan po yung mga way na gusto ng Panginoon.
Sabi niya doon, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Sa buhay natin ito, ito yung mga bagay na kumisan, di ba? Pagsakay natin ng mga sasakyan natin, no? O paglalakbay natin, after nitong God's Morning, nakikinig naman tayo ng mga worship song. No? Yan yung to the left, to the right. Yung sinasabi niya. Kaya nga mga kapatid, ang morning ay simbolo ng bagong pagsisimula. Ibig sabihin na ang Diyos ay handang turuan tayo ng bagong daan araw-araw. Hindi sabi niya, hindi niya pipilitin at sino man. Hindi niya pipilitin ang kalooban niya sa atin. Pero, siya po'y patuloy na naghihintay na tayo ay humingi ng kanyang patnubay mula sa umaga. Kaya nga, ang Lord, nag-aabang lang siya. Hindi po siya nadidelay. Hindi siya nadidelay na pagalingin ka. Hindi siya nadidelay na iahon ka sa buhay. Kundi nag-iintay po siya. Na yung kalooban niya, ang piliin natin. Kaya nga sinabi doon sa sunod na talata ng ating butihing Haring David, for I lift up my soul to you. Yung mga desire, di ba, sa soul, we are triune tayo, di ba? Body, soul, and spirit. Yung soul natin, kapag pinili natin yung kalooban ng Panginoon, which is the spirit, nung binuhay sa atin, inaano natin yung kalooban, nawawala na sa atin yung desire ng flesh. Kaya nga, di ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Sa buhay natin, we can lift up, sabi nga, dito sa talatang ito, sabi dun sa, tingnan po natin yun, sabi dun sa Psalm 25 verse 1, ano po sabi dun? Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Yun, sabi doon. Sa Amplified Version, sabi, to you, Lord, I lift my soul. Ang soul dito ay, sabi nga, yung buong pagkatao natin. Mga damdamin, isip at puso natin, yan yung soul. Ano yung ating damdamin? Malungkot ba tayo? Masaya tayo? No? Ano yung nasa isip natin? Yan yung soul. At yung puso natin. Soul is heart. Kaya nga kung ang nasa puso mo ay pera, no, yan yung paghahangad mo. Yan yung damdamin mo. Yan yung nasa isip mo. Kung ang nasa puso mo ay kabanalan ng Diyos, ito yung ang damdamin mo ay nasa salita ng Panginoon Diyos. Ang nasa isip mo ay ang Diyos. Ang nasa puso mo ay ang kalooban niya. Sabi nga, you cannot serve two masters. Sa konteksto po na ating pinag-uusapan ngayon about morning o buker, ito po ay nagpapakahulugan sa atin. At ibig sabihin po nito ay dapat nating ibigay ang ating buong pagkatao sa Diyos. Sabi nga, sa simula pa lang ng araw, katulad nito yung God's Morning, hindi po tayo dapat magdala ng bigat ng buhay ng mag-isa. Alam nating siya lang ang makapagdadala at makapagbibigay ng kaluwagan. Kaya nga po pinasan niya yung krus. This verse wants us to be transformed into people who, una, prioritize God every morning. Yan po yung buker. Pinaprioritize ba natin si God bago natin simulan ang araw? Bago tayo umalis? Bago? Nandyan ba yung buker? Anything that will start, it's a morning. Sabi nga, hindi ito tungkol sa oras. Halimbawa, if you start sa work, if you start sa pagkain, if you start sa pagdidesisyon, nilalagay ba natin yung Diyos? Are we praying? Are we seeking ang biblical precedent? Kaya kapag nagpe-pray tayo, may biblical reference yan. Halimbawa, may mga desisyon tayo na ating pinupuntahan. For example, Lord, no? Pray ka, no?
Sinabi mo sa iyong salita, no? Sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings true riches and He adds no sorrow through it. Lord, naniniwala po ko sa iyong salita dahil ikaw yung Diyos na sinasabi sa Deuteronomy 7:9 na ikaw yung Diyos na tapat sa iyong salita at bawat salita ay iyong tutuparin. Tulad po ni Haring David, hindi na tayo dapat magsimula na hindi natin kasama ang Diyos. At tulad niya, magsimula po tayo sa araw, sa mga gawain, at hindi sa problema. Minsan kasi inuuna natin, okay, gagawin ko. Yeah. Yes, tama naman, pero unahin natin si Lord. Lord, bigyan mo ko ng wisdom sa problema ito, sa kalagayan ko ito, bigyan mo ko ng lakas. Tularan po natin ang ginawa ni Joshua. Diba? Pag-usapan din natin yan. Joshua 1, verse 8. Huwag mong kakaitaan basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasa saad doon. Sa ganon, magiging sagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Sabi doon, huwag kalimutan ang aral o ang command. Sabi nga, kung hindi yan nakaayon sa Biblia ang iyong ginagawa, sigurado, magantay ka lang, mapapahama ka. Kaya nga po, sinasabi dito ng Joshua 1:8 na dapat po nating basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Araw. Nakasulat po yan. Hindi po yun sinasabi lang natin, kundi sinasabi po mismo ng Biblia. Simulan po natin araw sa Kanya para maging matatag tayo sa buong araw. Dahil alam natin, ang morning o yung buker na ito ay panahon ng bagong biyaya at patnubay. Yan po yung direction natin sa bawat landas natin. Ano pa? Shift from self-reliance to God-reliance. Kanino ka ba nagre-rely? Kanino ka ba nagiging dependent? Minsan, tayo po yung nagtitiwala sa trabaho, sa pera, o sa mga kaibigan. Pero, ang sabi po ng Jeremiah 17 verse 5, tingnan niyo po ito ha. Sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Yun. Susumpain daw. Sabi doon, curse is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Matutunan po natin umasa sa Diyos bilang ating tunay na lakas at pag-asa. Simula pa sa umaga, kapag ang ating isip ay paunlad pa lamang. Ano pa? Be teachable and obedient. Tulad ng mga disciple ng ating Panginoon Kristo na nagtanong sa kanya tungkol sa daan. Anong sinagot niya doon? No? Alam naman natin yan. John 14 verse 6. Pero sige, basahin natin. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan, very popular. I am the way, the truth, and the life. Maging bukas tayo sa mga aral ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Kahit na hindi natin naiintindihan minsan. Alam natin minsan, no, meron ako mga lugar na napuntahan, na matagal na sila sa Panginoon. Pero, pag tinanong natin, ano ang schedule ng Bible study nyo rito? Baka pwedeng umattend. Wala po kami gano'n, pastor eh. Hindi po kami nagba-Bible study. Ha? Bakit? That's a question. Kasi kung gusto natin lumago, at gusto natin makilala ang Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng tamang direksyon, you need the Word of God. Hindi kailanman magsisimula ang mga bagay sa buhay mo without the Word of God. Kaya nga po, ang pasimula o ang morning na ito, ang buker na ito ay panahon para matuto
at makatanggap ng bagong direksyon. At kung tayo susunod, you need to practice it. Practice it. Sabi nga, practice and surrender daily. Gawin po natin. At lagi nating isuko buhay natin ito sa ating Panginoon Diyos. Diba? Ayon po sabi po sa atin ng Matthew 11 verse 28 hanggang 30, ano po sabi doon? Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Okay. Sabi doon, come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, come to me. Pero, Lord, inilalapit ko naman po sa iyo eh. Pero pag tinanong mo, okay, sige nga. Nagba-Bible study ka ba? Minsan, Pastor, ilang beses sa isang linggo. Hindi isang linggo, Pastor. Once a year. O kaya, once a month. Okay. That is the direction kung bakit kumisan nagugutom ka, nangihina ka. Kasi you are lacking on the spiritual food. Hindi tayo matitiis ng Diyos. At ibibigay po niya sa atin ang lahat. Pero kailangan po nating simulan sa pamamagitan niya. Again, the word morning o buker ay patunay na ang kanyang pag-ibig ay bago araw-araw. At may pinakamabuting plano para sa atin. Kaya nga pag inilagay mo ang Diyos sa lahat ng iyong direksyon, makikita mo na lahat ito ay pagpapala. Kahit nakabiguan minsan, Pastor, yes. Kasi matututo ka. Sa Lord, walang sayang. Sa Lord, lahat ay kapakinabangan. Sa Lord, lahat ay pagpapala. Kaya nga mga kapatid, sa akin kong pagtatapos, mga kapwa mananampalataya, si Haring David ay nasa pinakamalungkot na punto ng kanyang buhay noong ito po ay isinulat niya. Nagtaksil ang kanyang sariling anak, iniwan ang kaibigan, nalungkot, at maaring nalilito. Pero sa buhay natin, sabi nga, dito sa ating konteksto, hindi niya hinihintay na mawala ang lahat ng kanyang problema para maging masaya o magtiwala ulit. Isa sa buhay natin, Lord, pag pinagaling mo na ako, Lord, pag ginawa mo na ito, saka lang ulit ako. Pero alam mo, sa buhay ng isang tao, pag ikaw'y binigyan na ng konting lakas, pagpapagaling, o ano pa man, hindi ka pa rin naman nasunod eh. Pinipilit mo pa rin yung gusto mo. The word surrender is not about your decision, kundi ano yung decision ng Lord. Yung hinahanap mo yung decision ng Lord. Kaya nga mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, sabi ng Panginoon Diyos, di ba, Lord, no? Hayaan mo ako, di ba? Sa lahat ng hayaan mo ako na marinig ang iyong pag-ibig sa umaga, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ibig sabihin, hindi kailangang mawala muna ang lahat ng sakit bago mo maramdaman ang kanyang pag-ibig. Hindi kailangang maging malinaw muna ang lahat bago ka magtiwala sa kanyang direksyon. Mga kapatid, kailangan lang po nating buksan ang ating puso
at hayaan siyang pumasok, lalo na sa sandaling nagsisimula ang araw. Ngayon po, habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang kumakalat sa ating mga tahanan, mga kapatid, ang aking pong hiling sa bawat isa ay humingi po tayo ng lakas para gumawa ng maliit na pagbabago. Bitawan muna natin yung ating mga iniisip kahit sandali lang. Isara muna natin yung mga bagay sa atin. Pero kung ginagamit mo yung cellphone mo, dahil dito sa pakikinig, huwag muna, ano. Pero, ilayo muna natin ano mang gawain sa buhay natin. Bigyan natin siya ng oras at panahon. Kausapin natin siya. Maaari nating sabihin sa mga oras na ito ngayon na, Lord, narito po ako. Hindi ko po alam ang lahat ng nangyayari ngayong araw. Marami po akong alalahanin. Marami po akong tanong. Pero ngayong umaga, ibinibigay at sinusuko ko po sa inyo ang aking buong puso, isip at katawan. That is our soul. Turuan niyo po ako ng tamang daan. Nararanasan ko po ang inyong chesed. Yung presensya, the loving kindness ng Panginoon. Yung walang kondisyon na pag-ibig. Sapagkat ikaw yung Diyos na mapagkakatiwalaan. Kaya nga mga kapatid, lagi nating gawin. Nakausapin ng Diyos. Mahali ngayon, ginawa natin yan. Pero, gawin mo rin ito bukas sa susunod na araw at aking pakiusap hanggang nandito tayo sa mundong ito. Kahit hindi maganda ang sitwasyon natin, natandaan natin, laging merong umaga. There's always buker na mapapansin natin. Hindi mawawala ang pagsubok, pero magbabago ang iyong paningin. Makikita natin na hindi tayo nag-iisa. May nag-iisang Diyos na nakatingin sa atin, na alam ang lahat ng bagay na ating nararamdaman at handang gabayan tayo sa bawat takbang. Sa umagang ito, hindi lang po ito isa pang araw. Kundi ito po ay isang bagong pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Isang pagkakataon makipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Makatanggap ng kanyang patnubay at mabuhay ng kanyang pag-ibig. Huwag po natin sayangin ito. Hayaan po natin ang liwanag ng kanyang pag-ibig at maging ilaw ng landas ngayong araw na ito. At hanggang dumating pa ang mga susunod na umaga. Mga kapatid, mabuting umaga at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At sa oras na ito, nawa tayo po ay napagpala ng salitang ito mula sa Psalm 143 verse 8 na pinamagatan natin, Seeking Direction for My Path. At ngayon naman mga kapatid, tayo po ay dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong talatang ito. Sa ito po ay nagpapakita ng dalawang mahalagang aspeto ng relasyon ng tao sa Diyos. Ang una po ay paghingi ng patnubay at ang ikalawa ay ang pagtitiwala sa Kanya bilang tanging pag-asa. Sa mga panahon na hindi po tayo sigurado sa daang ating tinatahak, gaya po ng problema sa trabaho, problema sa pamilya, o sa ating personal na buhay. Madaling mawalan po tayo ng direksyon sapagkat yung iniisip natin, doon tayo nakapokus sa problema, hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon. Dito po ay natutunan ko
na sa Panginoon tayo mag-focus, hindi sa problema, sapagkat kung isinusuko po natin ang ating mga problema sa ating Panginoon, ito po ay gagaan. Siya po ang magbibigay sa atin ng kagaanan, kahinahunan at kapayapaan sa ating mga pinagdadaanan sa ngayon. At ito pong ating napag-aralang ito ay tinuturuan tayo na ang paglapit sa Diyos at humingi ng kanyang patnubay ay nagbibigay ng liwanag sa dilim sa ating mga pinagdadaanan. Bukod pa po dito, binibigyan diin ito na hindi tayo dapat umasa sa sarili nating karunungan o sa sarili nating lakas, sapagkat wala po tayong magagawa kung wala talaga ang Panginoon sa buhay natin. Ang Diyos po ang siyang tanging maaasahan sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng ating paghihirap. Kung tayo ay nakakaranas ng sakit, problema sa pamilya, o kahit anong sitwasyon ng mabigat sa atin, ay ang Panginoon po talaga ang tanging natin daan upang mapagaan ang sitwasyon na ating kinakaharap. Ang pagtitiwala po sa Panginoon ay hindi lamang nagbibigay ng kapanatagan ng loob, kundi nagpapalakas din ng loob na harapin ang hamon sa buhay na nasa sitwasyon natin. Kaya po, lagi po i-remind namin sa inyo na palagi po tayong manalangin. Sumali po tayo sa mga Bible study. Kung hindi man po dito, marami pong Bible study na nag-gather ang ibang churches or ibang mga grupo. Ang importante po, lagi po tayong naka-align sa ating Panginoon at hindi tayo bumibitaw sa kanyang direksyon. Ang pagsik po ng direksyon, daan papunta sa ating Panginoon ay napaka-importante, sapagkat yan po ang magiging sandata natin sa gawa ng kaaway. Alam naman po natin na nasa paligid lang ang kaaway, nakikita natin at hindi natin nakikita, andyan lang po sila upang umatake sa atin. Kaya kung meron po tayong salita ng ating Panginoon na pinangahawakan, ay ito po ay magiging sandata natin. Amen. So yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless you. Okay, praise God. Salamat po sa aking partner. At ngayon naman po, tayo po ay medyo hindi ko na ho pakakahabaan. At medyo nahihirapan lang po yung aking vocal cords. At pero babatiin pa rin natin. So, pamilya na lamang po. At yan. Magbati natin sa ating kapatid, mula po sa Bulacan, nasa unahan po natin. At pagbati natin dyan, mula po dyan kay Nay Gloria Benaluz, At pagbati rin po natin kay Kuya Chris, At syempre kay Nay Marta at sa inyong buong pamilya. At nawa ay ang inyong buong pamilya na nasa abroad ay patuloy, Patuloy natin po ipanalangin na ingatan ng ating Panginoon Diyos. Yan, at mula naman sa Santa Rosa, pagbati natin, kasama natin ang aking kapatid, Caroline Mercado. At syempre, pagbati na rin natin sa aking anak na si Casey at ganoon din kay Kyle. At sa aking nanay at sa aking mga pamangkin. Yan. Diyan sa Santa Rosa, Laguna. Okay. At tungo naman po tayo sa Makati City. Kasama po natin si Sister Babes Rianzares. Sa pagbati sa Rianzares family. At yan, sa buong pamilya natin, kila Kuya Camille, kay Kate, kay Afe, kay Aimee, kay Ezekiel, kay Isaiah, at sa lahat sa inyo dyan. Yan, at pagbati rin po natin kay sa Tiloric Church. Yan, kasama po natin si Sister Alma Tatel, muli kasama natin dito sa ating God's Morning. At pagbati rin natin kay sa head pastor nila dyan, si Pastor Eds Rona. Okay po. Mapagpalang umaga po dyan sa buong Tiloric, dyan sa Pila, Laguna. At pagbati rin po natin sa ating kapatid mula po sa Azucena Tanya family. Kasama po natin si Brother Arthur. Pagbati rin po natin kay Sister Carmeline. At siyempre sa buong
pamilya, no, dyan kay Julene, kay Pao, at syempre pagbati ko na rin sa inanak ko dyan, kay Tyrone at Janessa. Sama na natin si Kimi, no, yan, isang pagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At from Alamada, kasama po natin aking magandang pinsan. Pagbati ko na rin kay Kuya Ruel. Yan, kasama po natin kay si Ate Lilibet Chua, isang pagpalang umaga po, at syempre pagbati ko sa buong kamag-anak natin dyan sa Cotabato City, no, ang Getgano family, yan, ang Briguleta, ang Chua, at lahat po ng aming mga kamag-anak dyan sa Cotabato. Yan. At pagbati rin po natin yan, sa ating kapatid na nasa Israel, no, naman patuloy kay ingatan, yan kay Sister Maria Fe. Siyempre pagbati rin natin sa iyong asawa, kay Brother Ian. Siyempre pagbati namin sa iyong mga anak at sa iyong buong pamilya, ang Alejandrino at Tiliaga family. Siyempre pagbati na rin natin sa Villa Escudero, yan, kay Winnie Patua, Lisel, at sa inyong buong pamilya. Yan. At yan, kasama rin natin ang aking nanay. So from USA, muli kasama natin ang Dow family from Seattle, Washington, USA. Yan, kasama po natin si Nars Abby at ang buong Dow family. So, mapagpalang umaga po, pagbati rin natin sa Nonoso family, yan, sa pangunguna ni Ate Nela, yan, Sister Nela. Yan, kasama rin po natin from Mandigma family. Kasama po natin si Sister Wilma sa Lumban, Laguna. Yan, pagbati sa buong family at sa buong mananahin dyan. Yan. At yan, pagbati rin natin mula sa San Ignacio, sa pamilya ng ating kapatid, no, si Samson Chris, no. Yan, God's morning sa inyo dyan sa San Ignacio, no. Excuse me po. At sa bawat isa. I think lahat po ay nabanggit ko na, no. At yan, mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At nawa ay tayo po ay napagpala ng ating salita. Dito po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. At mamaya nga po pala may Bible study po kami. Nasa Genesis chapter 32 na po kami. At kung kayo po ay nais nyong makidalo, ay pakibasa po ng talatang ito o ng chapter na ito. Genesis chapter 32 at atin pong pag-usapan. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat, Panginoon, for giving us, Lord, ng bahagi ito. Seeking the direction for my path. Mula po dito sa talatang ito sa Psalm 143 verse 8. Kami po ay napagpala ng salita at patuloy na ginabayan. Salamat, Panginoon, sa direksyon ito na amin po pinagkaloob sa amin. Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyong patnubay at sa gabay, Lord, salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng kagalingan sa bawat may karamdaman. Lord, dalangin po namin ang pasasalamat ng kagalingan. At sa bawat yugto ng aming buhay, Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan. Kahit minsan, mali ang aming attitude. Lord, patuloy mo kaming inaabot sa mga katulad ng mga platform na ito. At patuloy, Panginoon, na idinadalangin namin, Panginoon, na sa iyong biyaya at iyong patnubay, ang dalangin po namin ay patuloy na kumalat ang iyong banal na salita upang ang bawat isa ay mapagpala ng iyong pag-ibig at ng iyong layunin sa mundong ito. Lord, sa iyong patnubay at gabay, dalangin po namin na maging kalakasan ka ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasalamat at katagumpayan sa lahat ng ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again,
God's morning, everyone.